Hello guys! Sa video ito mapapanood natin kung gaano nga ba kalakas ang tinaguriang The Strongest Shinobi. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko ay pindutin na ang subscribe button at ang notification bell para laging updated sa mga bagong mga videos. Sino nga ba si Hashirama Senju? Si Hashirama Senju ay ang kauna-unahang Hokage ng Konoha. Si Hashirama Senju ay anak ni Senju Butsuma. Siya ay may dalawang kapatid na sina Tobirama at Itama. Siya ay dating matalik na kaibigan ni Madara Uchiha. Silang dalawa ang bumuo sa Konoha. Pero gaano nga ba kalakas si Hashirama Senju ang tinaguriang The Strongest Shinobi? Si Hashirama ay descendant, actually siya ang reincarnation ni Ashura, ang anak ng Sage of Six Paths na si Hagoromo Otsutsuki. Siya ay kabilang sa Senju clan, who were all descendants of Ashura, though the whole clan shared Ashura's DNA. Ang kanyang chakra level ay mas mataas ng bahagya kung ikukumpara kay Madara Uchiha, na reincarnation naman ni Indra, ang nakakatandang kapatid ni Ashura. Noong bata pa si Hashirama kasama ang kanyang nakababatang kapatid ay ipinaglalaban na nila ang pride ng kanilang clan. Siya ay mahusay sa taijutsu at ninjutsu. Siya lang ang ninja sa Naruto universe na kayang gumamit ng wood release na may halong water and earth chakra natures. His deep understanding of chakra helped him to master Sagi mode, which took his wood release to a whole new level. Gamit ang kanyang remarkable jutsu, kaya niya gumawa ng huge golem, launch 10,000 Buddha punches, make a dragon fuse, the dragon and golem, seal tailed beasts, and create a huge forest in no time. Ngayon, dumako naman tayo sa kanyang pakikipaglaban. Siya ang pinakamalakas na ninja sa kanyang panahon. Kaya niyang lampasan ang arc ng kanyang katunggali na si Madara by significant margin. Ang lahat ng laban nila ay natatapos sa draw o kaya ay pagkatalo ni Madara. Sa kanilang huling laban, inambush ni Madara si Hashirama as later put the Nine Tails in his Genjutsu at inatake ang Konoha. Hashirama took Madara to Kurama by combo head at tinalo niya si Madara in a long battle of Final Valley. Kung ikukumpara siya sa ibang karakter ng Naruto, siya ay pang-anim pagkatapos nina Kaguya, Hagoromo at Hamura, Ashura at Indra. So, lahat ay sinasabing he is good. No one can defeat him. Pero, paano nga ba siya naging so special? Kahit na hindi natin siya nakita sa actual fight sa anime at several times, ito ang mga bagay kaya siya tinaguri ang sobrang lakas. Only known natural users of wood style, his Kekkei Genkai. Ito ay ginamit niya upang matapos ang first ninja war. Kung mapapansin nyo yung word na natural, ibig sabihin born with that ability. So, no Madara, Yamato, and those White Zetsu research products. Number 2. Siya ay mayroong napakalaking chakra reserve ever in the whole Naruto universe. Mas malaki pa kaysa kay Naruto at Kisame. Number 3. Ang kanyang regeneration powers ay mas mataas pa kay Tsunade. Yan ang sabi ni Madara kay Tsunade nung sila ay naglaban. Number 4. Ang kanyang ninjutsu, taijutsu, fuinjutsu, bukijutsu, ang lahat ng ito ay 10 out of 10 by Naruto Fandom Wikia. Number 5. He had such control over his chakra
that he could do jutsu without making any hand sign. A feat only he can do. At ang maganda dito ay ginagawa na rin ito ni Sasuke matapos siyang maputulan ng kanyang kamay. Number 6. Siya lang ang kaisa-isang nakakakontrol kay Kurama nang walang Sharingan gamit ang wood style. Number 7. He could produce vegetation and habitats from nothing. Gamit ito, nilikha niya at si Madara ang Konoha. Makikita rin ito sa laban nila ni The Professor. Number 8. Kaya niyang gamitin ang Sagi mode and apparently siya lang ang taong nakakagamit nito and he didn't have to stand still for hours to collect natural energy, hindi kagaya ni Naruto at ni Jiraiya. Number 9. First known user of the Yin-Yang release outside the Otsutsuki clan. Number 10. Kaya niyang gamitin ang 4 elements para makagawa ng awesome jutsus, kung saan nagagawa lang ito ni Naruto at ni Sasuke after receiving the Sun and the Moon powers. At ang maganda dito ay nagagawa ito ni Kakashi ngunit ang kanyang Earth and Wind based jutsus were really weak. Number 11. Siya lang ang taong nakakatalo kay Madara ng one-on-one. That should explain a lot. Number 12. Let's be honest, he had such a nice sense of humor. At dyan nagtatapos ang video ito. Any comment and suggestion, just comment down below. Pero bago ko tapusin ang video ito, let's make some shout out. At nga pala sa ating mga ka-anime na sina Julius Sakdalan, Ajan D, Luz Marina Albores, George Ian Rivera, Red Buff, at si Let's Zebra Pascual.